Mga kababayan, good evening. May 11, 2026, hindi lang ito basta araw. Ito yung araw na binago ang takbo ng Senado. Si Senate President Tito Soto biglang na-oust, pinalitan ni Alan Peter Cayetano, 13-9-2 vote. Pero habang lahat nagdiriwang o nagagalit, may tanong na sumisigaw. Bakit ganito ang gagawin kay Senador Robin Padilla? Bakit parang siya yung pinupunteriya ng mga kontrabida sa media at oposisyon? Alan Peter Cayetano mismo nangangamba raw o baka ang totoo nangangamba sila sa tapang ni Robin Padilla at sa bagong leadership na hindi natatakot sa ICC o sa sinumang dayuhan. Wait for this. Kasi yung kwento na ito, malalim. May korupsyon sa narratives, may power play, at may totoong laban para sa bayan. Like, subscribe, at i-bell nyo yan. Hindi nyo ito gustong mamiss, mga kaibigan. Ngayon, sang-ayon ka ba sa bagong Senate leadership? Yes or no? Comment down below. Ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan ng coup, mga kaibigan? Ngayon, bago natin i-deep dive, let's set the context. Noong September 2025, si Tito Soto ang naging Senate President. Matagal na siya sa politika. Respetado naman din. Oo, pero sa panahon ngayon, kailangan ba ng statesman na masyadong mabait sa lahat o kailangan ng leader na handang magbago para sa Pilipinas? Enter Alan Peter Cayetano, veteran, sharp, strategic, at kasama niya si Robin Padilla, yung senador ni straight talking from the streets, pro-Filipino sovereignty. Si Robin, yung hindi natatakot sabihin na ang ICC ay overreach. Mga kaibigan, si Soto parang classic OFW boss. Maayos pero pagdating sa bagong challenges, medyo outdated na. Si Cayetano at Robin, next-gen fighters, mga kaibigan. Ngayon yung ano po yung not ko, necessary reset po for accountability. Highlight supporter, mga si Amy po Bongo, Robin, as pro Duterte, pro people. No? Bakit naman si Robin ang target, mga kaibigan? Dahil alam nyo, aktor ito, turned senator. Oo, pero mas maraming ginagawa kaysa sa iba na puro daldal. O ngayon mga kaibigan parang si Robin sa pelikula, laging may aksyon. Kahit may gunshot sa Senate, kalmado lang siya. Legend, mga kaibigan, idol natin si Robin Hood Padilla. O mga kaibigan talagang grabe, no? Talaga ang pinaglalaban natin dito, mga kaibigan, ay soberenya. Hindi katanggap-tanggap ng ICC ay mag-i-issue ng arrest warrant para sa ating kapwa Pilipino. Yun po yung katotohanan doon, no? Marami naman pong mga senador ang ganyan din ang paniwala. Ngayon, kaya habang pinag-uusapan natin ito, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, mga 21,000 subscribers, at ang goal natin, this year ay magkaroon tayo ng 100,000 subscribers. Kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan, at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon, mga kaibigan, ano po natin yung chaos sa Senate? Bato, escape, no? Biruin mo yun. 64 years old, no? Natakbuhan ng NBI na halos kalahati ng edad niya. Katawa-tawa, di po ba? Pero, alam niyo, nakalimutan yata nila na si Bato de la Rosa ay naging PNP chief, police, PMA year, scout ranger, lintik na yan, di ba? Ngayon,
naisahan sila. Yun po ang katotohanan. Ngayon, si Matibag po ay kajo-join lang sa NBI. At hindi naman po yan law enforcer talaga. Kaya po talaga yari sila, no? Ngayon, baka magalit sa Matibag sa kanila, mga kaibigan, dahil nalusutan nga sila ng dating PNP chief na si Bato de la Rosa na ngayon ay senador. Pero ano ba talaga ang chaos? Yung pagpapalit ng leadership para sa bagong direksyon o yung old guard na ayaw magbago? Ayun po mahirap doon, no? Pag matanda ka na kasi, ayaw mo nang magbago. Pag pinagsabihan ka, hindi ka na makikinig kasi ayaw mo nang magbago. Ayan po ang leadership ni Tito Soto, mga kaibigan. Yan po ang katotohanan. Si Robin, tinatawag na weak ng iba noon. Pero tingnan niyo ngayon, strong pa rin. Sa OFWs, kayo yung backbone. Si Robin at Cayetano, pro-labor, pro-sovereignty, hindi kayo ibibenta sa dayuhan. Mga kabataan, stop believing TikTok narratives. Research muna, mga kaibigan. Ngayon naman, para konting break muna po tayo, para po tayo ng mga produkto na binibenta natin dito sa YouTube Shopping, no? Katulad ng pet food grooming kits on Shopee. Habang nagmo-monitor tayo ng balita, lalong-lalo na bukas, alagaan nyo rin yung aso o pusa nyo. Trending yung premium dog food sa Shopee. Stress-free ang alaga habang stress tayo sa politika para sa busy professionals at OFWs. Sulit yan, mga kaibigan. O link sa description, support the channel. Tech gadgets, power banks, earbuds sa Lazada. Para naman po sa mga kabataan, youth voters na laging online. Magandang power bank, hindi malobat habang nanonood ng Senate hearings. Bukas po. Okay, fashion, streetwear, Zalora. Look sharp like Senator Cayetano, trending polo shirts, or streetwear para sa rallies o office. ADV, motorcycle riding gear, helmets, jackets, Shopee. Para sa rider senators o OFW riders, pauwi, safety muna. Trending, ADV gear, matibay, stylish. Home essentials naman, coffee makers, organizers, Lazada. Habang deep dive politics, kailangan ng maayos na space, trending home organizers. Productivity, lifestyle, notebooks, planners, Zalora, Shopee. Para sa politically aware netizens, journal para i-track ang issues, boost productivity. Check the Shopee Lazada links in description. Affiliate support helps us fight for truth without bias, mga kaibigan. Sa huli, ito ay laban para sa Pilipinas, no? Na para sa Pilipino, mga kaibigan. Suportahan natin si Senador Robin Hood Padilla at ang bagong leadership ni Alan Peter Cayetano na hindi natatakot. Tayo ang boss, huwag tayong magpapadala sa narratives. Mga kababayan, mabuhay po kayo. Like, share, subscribe. Comment down below. Sovereignty muna at itag ang friends. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Truth hurts pero kailangan. See you sa next laban.